Malakas, walang kinakatakutan at walang habas kung magsalita. Ganito mailalarawan natin nga mga idol ang dating Pangulo noong panahon niya sa panunungkulan bilang presidente sa ating bansa. Maraming nakakaaway at marami ang nakakabangga, lalo pa nga mga idol sa politika na kung saan nga mga idol ay marami din ang humahadlang sa kagustuhan na maipatubad nito ang war on drugs. Ngunit subalit nga mga idol, dahil sa kanyang determinasyon na at determinado ang ating dating Pangulo na talagang tapusin at ubusin ang mga illegal na droga sa ating bansa, ay hindi siya nagpatinag sa lahat ng mga tao na bumabatiko sa kanya, bagkus ay itinuloy niya ito ng buong tapang. At habang ipinapatupad nga ito nga mga idol ng ating dating Pangulo, at kahit madugo pa nga mga idol ang naging resulta nito, ay buong tapang niyang sinisigaw nga mga idol na kung ano man nga mga idol ang maging resulta nito, ay walang ibang dapat sisihin kundi siya lamang at siya lamang at wala nang iba, at hindi na dapat nga daw di umanong sisihin ang mga pulisya o ang mga sundalo na sumusunod lamang sa kanyang mga utos. At habang tumatagal nga mga idol noong natapos ang kanyang termino sa pagkapangulo, ay dito nga mga idol unti-unti nang hinahalongkat ng mga kritiko ang kanyang mga ginawa noon na kung saan nga mga idol ay paglabag di umano sa karapatang pantao. Subalit kahit ilang ulit at ulit pa rin sabihin nga mga idol at tanungin ng ating dating Pangulo, ay isa lamang ang kanyang sinasabi, at ang tanging kanyang sinasabi nga mga idol ay walang dapat ibang sisihin at siya lamang ang aako ng lahat ng responsibilidad. Kung sakali mang mayroong makukulong, ay siya lamang di umano at wala nang iba. To address the problem of illegal drugs firmly and without compromise, for all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Totoo nga mga idol na ang pagmamahal ng ating dating Pangulo sa ating bansang Pilipinas at sa taong bayan ay hindi natin maipagkakaila, dahil ginagawa lamang ng ating dating Pangulo nga mga idol ang war on drugs upang sa ganun nga mga idol ay maprotektahan ang susunod na mga henerasyon at upang maubos din ang mga gumagamit ng illegal na droga. Dahil kung hindi gagawin ng ating dating Pangulo ang ganitong klaseng bagay, ay baka mas lalong lumala pa ang problema natin katulad ng ating nararanasan ngayon. Kasabay nga nito nga mga idol ay sinabi ng ating dating Pangulo na huwag nang sisihin ang mga pulisya, dahil sumusunod lamang di umano ang mga ito nga mga idol sa kanyang order o sa kanyang mga utos, kaya't walang dapat ibang sisihin kundi siya lamang. Sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order, ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Subalit alam niyo ba mga idol na hindi lamang ang ating dating Pangulo na si Duterte ang mayroong ganitong prinsipyo at pananaw, dahil ang ating kasalukuyang presidente sa Amerika ay ganoon din nga mga idol ang gustong mangyari, at nais nga din niyang ipatupad nga mga idol ang war on drugs upang sa ganun nga mga idol ay matigil din ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa kanilang bansa, lalo na nga mga idol sa lahat ng mga gumagamit nito. At ang tanging pinoprotektahan nga mga idol ng Pangulo ng Amerika ay ang henerasyon at ang pamilya na nabibiktima ng mga illegal na droga. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. The drug cartels and their allies in the Biden administration have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. When I'm back in the White House, the drug kingpins and vicious traffickers will never sleep soundly again. Kung ganito ba naman sana nga mga idol ang pananaw ng lahat ng mga nanunungkulan sa ating bansa, ay masisisi ba natin nga mga idol ang ating Pangulo kung bakit ginagawa niya ito? Alam naman nating lahat nga mga idol na hindi madaling maging Pangulo, lalo pat ang kanyang pinagsisilbihan na bansa ay napakaraming problema ang dapat ayusin, lalo tigit nga mga idol ang illegal na droga, kung kaya't
kinakailangan nga mga idol umaksyon ng ating Pangulo o ng ating dating Pangulo na si Duterte upang kahit paano nga mga idol ay matigil o mabawasan ang problema pagdating sa illegal na droga. Subalit tila nagkamali nga mga idol ang ating dating Pangulo sa paninilbihan sa ating bansang Pilipinas dahil ang lahat nga mga idol na ginawa niya ay parang nabaliwala lamang at nauwi sa wala. At tila nga mga idol siya pa ang nagkaroon ng malaking kasalanan sa ating bansa dahil nga mga idol sa ginawa sa kanya na tuluyan na nga mga idol na ibinigay sa ICC at doon hahatulan. At kung kailan nga mga idol tumanda na ang ating dating Pangulo na sa edad na 80 taon ay dito nga mga idol kanyang hinaharap pa ang problema na kung saan nga mga idol ay dapat ay nagpapahinga na ang ating dating Pangulo sa edad niya ay ngayon ay hinaharap niya ang matinding pagsubok na ibinigay sa kanya na kung saan nga mga idol ang paggawa ng kabutihan sa ating bansang Pilipinas ay tila nga mga idol kanyang pinapasan bilang malaking kasalanan. At kapansin-pansin nga mga idol sa pananalita at kilos ng ating dating Pangulo, nahirap na nga mga idol sa katawan ang ating dating Pangulo dahil nga mga idol sa edad niya ay dapat ay nagpapahinga na siya. Subalit ito siya ngayon nga mga idol at hinaharap ng mag-isa ang dagok na problema na kanyang ikinakaharap. Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. Surname is Duterte. Sa ngayon nga mga idol ang ating dating Pangulo ay nasa loob ng detisyon ng ICC at dito nga mga idol ay mayroon siyang makakasama. Kung sakali man mga idol na mapatunayan na guilty ang ating dating Pangulo ay makakasama niya ang mga taong ito na nasangkot din nga mga idol di umano sa mga humanity o sa paglabag sa human rights at ang bilang ng mga ito nga mga idol ay 6 at pang-6 dito ang ating dating Pangulo. Kung kayo ang tatanungin mga idol, karapat dapat lang ba na harapin ng ating dating Pangulo ang mga kaso na ipinupukol laban sa kanya? Paano mo maipapakita mga idol ang iyong suporta sa ating dating Pangulo? At kung ikaw naman nga mga idol ay anti-Duterte, ano ang masasabi ninyo sa nangyari sa kanya? Ikaw ba ay masaya? O ikaw ba ay isa rin sa mga nagising sa katotohanan? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.